Inihahandog ng Commission on Elections, ang komisyon ng botanteng Pilipino para sa darating na May 12, 2025 national and local elections, ang makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. Ang bagong sistemang gagamitin sa ating halalan ay tinatawag na Full Automation System with Transparency and Audit Count o Fast Track. Ang Fast Track ay binubuo ng Automated Counting Machine o ACM, makabagong Consolidation and Canvassing System o CCS at ng kabuuang Election Management System o EMS. Katuwang ang Secure Electronic Transmission Services o SETS at ang Online Voting and Counting System o OVCS. Una nating suriin ang salient features ng ACM, pati na ang iba't ibang parte nito. Simultaneous at direkta ang pag-transmit ng mga election results upang mas mapabilis ang pagbilang ng boto. Sabay-sabay itong itatransmit sa mga nakatakdang City o Municipal Board of Canvassers at sa kanya-kanyang server ng COMELEC, PPCRV, NAMFREL, Dominant Majority Party, Dominant Minority Party at sa media. Ang resultang tinatanggap ng central server ay siya namang nakamirror sa server ng Department of Information and Communications Technology bilang bahagi ng complete transparency sa halalan. Para panatilihing lihim ang mga individual na boto, may privacy screen sa magkabilang gilid ng screen. Mayroong makabago at malaking touch screen kung saan maaaring ma-review ng mga botante ang kanilang boto sa pamamagitan ng vote summary. Para sa convenience ng botante, ang screen ay maaaring itaas o ibaba. Ang makabagong ACM ay gumagamit ng Smart Security Card sa halip na iButton para sa security ng device. Ang ballot feeder ay may auto-align at auto-correct features kaya't mas madali ang pag-feed ng balota at wala ng problema sa paper jam. Mas pinabilis din ito na nasa 200 mm per second. Mayroon ding mas pinalapad na voter receipt output tray para sa mas malapad na papel ng voter receipt. Mayroon ding camera ang ACM na gagamitin upang maska ng QR code ng voter receipt at ma-review ang boto. Ito naman ang hard case na dust-proof at water-resistant upang maprotektahan ang ACM tuwing itatransport ito. At nagpapadali sa pagpapadala sa ating mga guro. Ang ACM ay maaaring gumamit ng baterya na kayang umabot ng mahigit sa 14 hours. Ngunit mayroon din itong power adapter para gumamit ng kuryente bilang direktang power source. Para lalong maging inclusive at accessible, mayroong control switch at headphones ang ACM upang matulungan sa pagboto ang ating mga botanteng persons with disabilities at senior citizens. Ang built-in voter's receipt compartment ang paglalagyan ng thermal paper para sa resibo na may QR code. Narito ang cleaner sheet at cleaner cloth para mapanatiling malinis ang makina. Ito ang kabuuan ng ballot box na epektibo sa pagtakip ng mga nilalaman na balota. Ito ay water-resistant at repellent at dinisenyo para maiwasan ang paper jams. Tunghayan kung gaano kabilis bumasa ang makina at kung paano ipapakita ang laman ng balota sa screen. Masdan kung paano iscan ang voter receipt. Ang pinakamahalagang feature ng ACM ay ang Transparency, Audit and Count, kung saan pagkatapos maimprenta ang unang siyam na election returns, maitransmit ang resulta at maimprenta ang kasunod na 21 election returns, ay isa-isa nitong ipapakita at i-display sa screen ang lahat ng balotang binasa nito. Sa pamamagitan nito, maikukumpara ng lahat ng tao sa presinto ang mano-manong pagkakabilang ng balota sa hawak na nilang mga election returns at sa mga naitransmit na resulta. Maikukumpara ang hawak na election returns, pati na ang nakapaskil sa labas ng presinto,
sa naitransmit na resulta sa iba't ibang entities ng sabay-sabay at sa resulta ng suma total ng boto na nakuha naman mula sa mga QR code ng resibo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, itong makabagong halalan para sa makabagong Pilipino.